Ito akong kinabuhi. But no. Christ said, you must. Wala nag-suggest si Jesus nga si Nicodemo kinahanglan. Kundi nag-command, imperative command, nga kinahanglan gayon, Nicodemo, you must be born again. You want to enter the kingdom of God? Gusto ka? Christ said, you must be born again. So si Nicodemo, religious but lost. Sabi sa buta na, kaya bang nagtutag, tungod kay kahimo na ko ani sa simbahan, saved na ko, sure na ko. Sigurado na ko nga mag-enter na ko sa heaven. Tungod kay naghatag ko ani sa simbahan, naghimo ko ani, sure na ko. Kung nga may person na sigurado inganay zone, si Nicodemo na naman. Almost na perfect niya ang law. Grabe no? Pero ingon niya po si Christ, you're still lost, Nicodemo. You need Jesus. You need me. Religious but lost. Ikaduha kang Nicodemo itong makita. Di lang kayo religious but lost. Alive but dead. Buhi, pero patay. Possible ba na? Nga you are still alive today, buhi ka karon, pero you are patay. Pwede ba na? Yes, pwede dugayo na. Remember, sa pagsupak ni Adan o iba sa Ginoo, you will surely die. Namatay ba sila gayon? Wala. Namatay sila spiritually. Spiritually separated from the presence of God. That's why sini ko yung buhi sa pero patay tubangan sa kitang tanan. Buhi ta pero tubangan sa Ginoo, we're all dead because of sin. Tungod sa sana patay tang tanan. Sa ingon sa Bible, there is none righteous, no, not one. O ang bayad sa sala o sa gali, kamatayon. And praise God, ang ni bayad, ang ni fully paid sa atong mga sala, Jesus. That's why katong magahiyo mga taanang, di ba, sa the last words, isa sa mga gisulti ni Christ kanang tetelestai, it is finished. Nga ang pasabot anak, fully paid na. Ang pasabot anak, ang war, nadaog na nako. Kung pasabot igsoon, para mabuhi ka spiritually, kinahanglan tag Jesus. Para magkaroon og meaning ang atong life in God, kinahanglan mabuhi tag usab. Pinaagi kay Jesus. Di ba kinasabtan ni Nicodemo ang tanan? Nung tanan sa, Jesus, paano manimihitabo? And that's why Jesus said, sabi ni Christ kang Nicodemo, naunsa ka? You are a teacher of Israel. Pero wa ka kabalo nining butangan na. Insulto to para kang Nicodemo. Usa ka carpenter, sultihan ang usa ka abogado. Maayad ka sa balaod, pero wa ka kabalo nining butangan ni. Si Nicodemo din lang kay religious but lost, alive but dead. Ikatulo, knowledgeable but ignorant. Diba? Daghang knowledgeable pero ignorante. Isa na ni si Nicodemo. Hawad sa tanan sa law, hawad siya sa pamaagi sa ilang mga rituals, hawad sa halos tanan, pero pag-isgot ng mga spiritual things about Jesus, nangutana siya, unsaon man yung pagkakitabo, Jesus. So natinga siya. And Christ said, doon siya ka, you are a teacher of Israel. Pero wa kakabalo nito kang matungod kay si Nicodemo, knowledgeable but ignorant. Di pagin masabtan ni Nicodemus. That's why gidala ni Jesus Christ si Nicodemo sa story sa Old Testament. Tungod kay si Nicodemo, hawad kayo siya sa mga istorya sa Old Testament. May tungod sa katong ipampaak o bitin. Isa may ilan nito nga hawad bang ayo ako ng bitin. Isa man. Ayan, siningan mo. Kainte pagod ako na. Diya, likod sa mong balay. Isa man yung ilan. See? Pila na rin yun ang adto dito? Wala pa. No? Di ba? Mo kakaligbitin, mo ito'y buhaton. Kano mo, ako lang sa kanang mga ambulan sa pharmacy, o pharmacia, anong bitin may ano diya? Anong dili sa kanang koko, dili po, manok.
Di kung iringan ng bitin man. Gusto may naan ng bitin niya eh. Ito, ano ba? Mga, kanina may nurse, o na may si nurse? Ay, doktor, kayo, mas kayo ni. Dok, kailan. Masa din ang bitin, dali, Dok? Di ba naibitin ka lang sa mga ang logo nila? Nakaala. Nandulukay siguro na, masa na kasi titina na. Banakon, iso ka po kayo. Yun na kayo, iso na kayo ng banakon. Kawan mo sa pasabot na kung saan sa ka-Greek mythology ganitong panahon, the Greek god na si Asclepius. Nagtuon sila na kanila Greek god, a god nga makaayo, makatambal. So sa una, sa mga karaang tao sa Greek mythology, isa na silang ginatuuhan na si Asclepius na siya lang ang makaayo, bitin. Now, before ang Greek God, naana ang Old Testament, Numbers chapter 21. Nakatong mga tawan sa Ginoo, ang mga Israelites, nagpabadlong man sa Ginoo. Sa Ginoo, di padag-an og daghang bitin. Og halos sa mga tawan sa Israel, di pamaha. Og tanan nga gipamaha kung sa nitabo, patay. Ingon nila, ang manas lang, wala pas dali kubra that time. Patay silang tanan. Now, para maayo sa gihimo, ang Ginoo nag-ingon kang Moises, maghimo ka og brass o bronze of snake. Himoa o ibutang sa tunga sa kamingawan, sa disyerto man sila. O si bisan kinsa nga napaakan o bitin. Kung mutanaw tong bitin, sumayo sa tabo, maayo silang tanan. Grabe no? Para masabtan lang yun, Nicodemo ang pasabot ni Jesus, gidala ni Jesus Christ, si Nicodemo sa storya sa Old Testament, panahon sa napakalubitin. Ako masawa ng verse. Verse 13, dito kinexon. John chapter 3, verse 14. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man must be lifted up. Di pa kayo masabdan ninyo kalimos yun. Bitin, tarang mo tanaw. That's why ingon si Christ. Sama sa bitin na giisa ni Moses sa wilderness sa Israel, so must the Son of Man must be lifted up. Kung giisa ni Moses ang bitin sa wilderness, kinahanglan usab Son of Man, and that's Jesus, must be lifted up. Usa ini tabo kay Jesus. Usa sa kilubong, yun sa siya. Usa gani? Lansang gipako sa krus. So katong bitin nga gihimo ni Moises, shadow to siya sa mahitabo nga mahitabo nga ilansa nga person, and that's Jesus. So that, ano sabi ni Christ? So that anyone who believes in Jesus should not perish but have everlasting life. So nasabtan na nila, ay mo dahil hindi ay. Samang ang tanang tao nga makanaw sa isa kabitin ni Moises. So ang tanang tao, itang tanan, way back 2,000 years ago, kita kay wala matagatao na in the future. Atong gitanaw, balik ang gihimo ni Christ 2,000 years ago, katong pagbalansa niya sa cross. Nga ang tanang tao nga makanaw kay Jesus must have life. Giklaro ni Jesus Christ nga have yung gigamit yun. Karon na yun. Remember mo sa kauban ni Christ, tulong ko kung ang gilansang niya. Ang isa sa iwan nito, nagbiluan, tama? Ang isa, nagbanlong. Ang ingon niya, kabalik sa ingon niya, kung tuan na kasi mong paraiso, just remember me. Kaya nabuo ang kanta nga, remember me. Kasi kanta na, Reels. Reels na 40 din ako. Ako, sino kasi kanta na? Birano? Reels Birano day, no? Diba? Remember me when you are in your paradise. Say in Christ, today. What is Christ? Later or tomorrow. I-assure niya na ang person na muko kay Jesus have life today.
You will be with me in my paradise. Wala na si Christ, ay kabugoy ni mo. Uli sa dito, pag inulsol, simba sa, wala sa mingon. Ano, wala sa time naman, nakalansang siya. Sabi ni Christ today, you will be with me in my paradise. That's assurance. Now, pag inasabda nila yung mo ang tanan. That's why, niabot ka sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on His name should not perish, but have everlasting life. Now, ang pumutana, ganun mag-isulti pag ito ni Jesus kaya dito mo. Para masabda niya. Why? Ganun ipadala sa Diyos Amahan ang iyang anak sa kalibutan. Number 1, for God so loved the world. Love ka niya. Siguro na yung mga broken family din ni. Isa sa pinakasubo nga mabaluan na ito ka ng broken family. Ka ng gugma-gugma. No, sakit nga yun. Kitang tanan siguro na agi makapaka-fall in love. Agri ba tanda no? Isa sa pinakalindot na ma-experience sa katao ka ng ma-fall in love ka. Tama? O pinakasakit po niya experience. Tama? Lindot kayo mahigugma pero sakit kayo masakitan. Pati sakitan yun. Ang kabaturan mo ni gihigugma ka sa Ginoo. Christ said, for God so loved the world. Kanang so niya, dili kay dako kayo, dili act of love. Romans 5:8, anong sabi niya? But God demonstrate His own love toward us in that, while we were yet sinners, Christ died for us. While we don't have the ability na luwason imong kaugalingon, Christ died for you. Kaya ba nimo bayaran ang imong sala, atong sala, tubangan sa Ginoo? Kaya dili. Nga naman, ang God the Father nag-demand of perfect offering. No, bisa may perfect sa tungtanan din eh. Wala. O kisa lang perfect person na tao sa kalibutan, kisa lang. And that's Jesus. Kaya ang Ginoo nang hinanglan sa perfect offering o ang kaya lang muhimo niadto at Jesus ra gyud. Why? Because gilab ka sa Ginoo. Kitang tanan love ka sa Ginoo. Ang gugma sa Ginoo is unconditional. So, for God so loved the world, love ka ni Jesus. Ignay mo katapad. No, love ka ni Jesus. Ignay mo katapad mo. Yan, ignay mo katapad mo. Love ka ni Jesus. Yan. And praise God, dapit ng December. Usa sa mga butang anong ganang ng December na naman. 13th month pay, no? Isa sa mga pag napaabot, no? Isa pa, bonuses. Regalo, tama? Nagatog holidays. Tama? Makadawat ba kanilang tanan, pero kung wala kay Jesus, wala'y meaning ng tanan. Anong na Christmas? Because there is Jesus. Anong sabi ni Joseph, sa angel kay Joseph? Manganak siya batang lalaki. O pangalan mo, Jesus. Ganong Jesus? Kay siya ang muluwa sa sala sa iyang mga katauhan. Pasabot sa Jesus, manluluwas. O kitang tanan na ginahanglan tag manluluwas. Now, nasabtan na naguli mo hinay-hinay nga lapos sa ni Jesus. Kaya doon nila kay gigugma kasi ginotokot kay for God so loved the world that He gave that whosoever should not perish. Ikadua, kay dili gusto ang Dios Amahan kay kitang tanan silutan. Ikaw, ako, basta unsa na kadautan. Kadang nasa among silingan, ang among kilid sa balay, BGMP magyud. Kasi ang pinaka ingon na to kadugkan nga kriminal na dia karon gigugbang ito na sa Ginoo. Pero kailangan bayaran niya ang iyang sala sa balakod. Kaya ang Ginoo gugma siya, ang Ginoo po judge po siya. Gugma nga maghuhukom. Kasi pag unsa ka dautan nga klase ka kriminal, still gigugma ka sa Ginoo. Dili gusto ang Ginoo nga saman malaglag ka, maimperno ka. Kitang tanan, kung silingan atong kaaway nga balites, untaway makuan ka, balisdas ka, mamumo ka, maimperno ta ka. Anak sa devil, anak pa ta. Pero ang Ginoo dili nga na. Una, should not perish. Dili gusto ang Dios Amahan nga maski usa ka nato dinhi maimpyerno.
That's why ang God the Father mismo nangitag pamagi na kitang mga makasala mahimong insakto atong relasyon kay Jesus. Muna, i-offer niya yung only Son, Jesus. You know what? Only eternal God can take away the eternal punishment of sin. And only Jesus. Si Christ na yun, dili relihiyon, dili ikaw, and that's Jesus. Gusto ka maging meaningful, huwag na yung meaning in mong life, you need to have Jesus today. Lastly, hindi ko mag-end. Kaya mga bata, excited na. Dahil ang tinanawa ng kapitan sa barko, ano? Panagin nila, taas na yun din. So, yung mga sapani, yung mga police, no? Yung mga army, daghan pa, pilot. Si Liam, pilot, no? Lord willing, madayon yun natin Liam, no? Pilot, no? Kinanglan tagdagan sa mga piloto. Sa pa, sa madali, gani, murang pastor gini, hindi nakapalaman eh. Sa ka na, praise God, no? No? Ay, engineer na eh. Asa yung engineer na eh? Sa aqua? Hindi lang tawag siya, no? Klaro lang. Traktor. Asa yung engineer na eh? Klaro lang ilato ka ron, no? Dahil na taga-dili, ano? Engineer, ha? Kapulang na engineer, no? Ipadayon ang tulay sa Samal Davao, mga bridge engineer, ha? Makontrol yung tanan, no, engineer. Sige. So lastly, dili kay higugma ka sa Ginoo, dili gusto Ginoo nga sinutan ta sa impierno ikatulo. Kay gusto sa Ginoo nga makangkon ta og gilabuhin walay katapusan. Say that, but have everlasting life. Kontras ang bat sa perish, should not perish, but have everlasting life. Sige, klaro ni Jesus Christ kang Nicodemo, kung mutuo ka kay Jesus, dili ka ma-impierno hinon, makaangkon ka ginabuhing walay katapusan. That's why si Christ, you must be born again. Kinahanglan, itang tanan na tao na ta. Buhay na ta. Pero kinahanglan, ma-born again ta in the person of the Lord Jesus Christ. Dili sa relihiyon, dili sa imong desisyon, kundi sa gihimo ni Jesus. Nga tanang mutuo nga ang gihimo ni Christ sa cross 2,000 years ago. Tuwa na ito, enough na itong gihimo niya, hindi na ito dungagan. Kaya sa Bible, anyone who believes in Him should not perish. Anyone na, maski kinsa, maski nang nasa prisuhan, maski nang dautan nila tao, mutuo na ay Jesus na Lord and Savior, makaangko na sa kinabuhing walay katapusan. Nakatay na mabugsakay o babaw, uso na mabaw dali. Di sakay ka babaw, di para ka, mga tala mo ng driver. Asa mga ma'am, asa ka sir, mong itubag sa parks ko, sa mall ko, mga kalingki ko. O, bitubag mo siya, ambot ng kul, di ko bulo, asa ko pa ingon. Mga sa driver, ano sa nagino siya mga pangay na balik sa kalikubi? Sikat na isama lang ano? Ha? Baka ka bulo, asa ka pa ingon? Mungutan na ko sa inyo ha, kani kasing-kasing na napagpangutan na. If you would die today, kung tuwangan ka sa Ginoo sa ginabuhi karon, are you 100% sure you can enter heaven? Again, if you would die today, are you 100% sure you can enter heaven? Are you sure? Some would say yes, and some would say, di ko balo pastor, Ginoo rin kapaluan na. Sama ka, nagsakay sa usa ka baw-baw, makakapalo sa pagpaingon. Diri pa lang daan, siguraduhan na kung kuhaan ka sa Ginoo sa kinabuhi, langit imong kaingnan. Kung ang paagi na makasiguro ka, it's only Jesus. Si Jesus lang kinukuha na yung langit pa. And praise God, di kayo nga school, gatulog sa mga bata, kung sakto na values, biblical values, manang Bible, di ba? Biblical information before leaving earth. Importante kayo na. Kaya mga batanon karon, agad yung pagkabugoy-bugoy gamay, mas lahit yung karon. No, ni times 10 pag yung nagkabugoy karon. Pero kung matulungan sila sa biblical na pamaagi na disiplina o pamatasan, balikayan gining mga butang na makadaot sa tuang palibot. Nagtugya kong ko nga ang mga batanon, pag-asa lang, louder, pag-asa lang, tuwa mo na, wala na, di na.
Ragil, sinanay, ragil na. So, bata, so, yapunta kung ang mga bata matunduan sa insakto mag-values na gikan sa pulong sa Ginoo. Let's bow our head and close our eyes and let's pray. Kung naman din nyo karoon dili nga morning, dili sigurado, Pastor, dili ko sure na I can enter heaven. Make it sure today. All you have to do is to accept ang una si mong kaugalingon nga ikaw sa kang makasala. Sa ligi nga ang gihimo ni Christ sa cross, insakto na tama na para luwason ka o pasayloon kasi mong sala. Uuhi sa ligi nga ang gihimo ni Christ sa cross, enough na dito, tama na dito para luwason ka. Just close your eyes and bow your head and pray to God. Ginoo kayo sa mong ginabuhi, kami pasalamaton sa gasa sa kinabuhi in the person of the Lord Jesus Christ. Salamat Lord kay imong gipakita ang kadako sa imong gugma kanamo pinagi sa kinabuhi ni Jesus. Na kaming tanan di ay patay tumangan nimo. O kinahanglan mi ma-born again, pinagi kay Jesus. Amo lang buhaton. Amo ang apunol sa mong kagalingon na kami makasala. O walay mahimo sa mong kagalingon. O dawaton tuhan si Jesus Christ nga mo ang Ginoo o personal nga manluluwas among kinabuhi. Ikaw nagsaan di mo nga ang tanan na tao nga mutuo kanimo makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Lord, padayon ka pagpanalangin sa mga ginikanan. Kaya sila na narabaho ng kinabuhi. Lord, i-preserve ang ilang relasyon sa iyang kapikas sa kinabuhi. Tabangi sila, nagiyahan mo sa tagakaalam na ilang mapadako ang ilang mga anak kasakto, tama nga pamagi. Mamulampos o mahimong usa ka successful nga anak. Lord, tabangi sila. Ang mga bata, likay Ginoo sa mga butang nga makadaot silang future. Kini nga school, tabangi Ginoo. Pag-mold, pag-train, pag-discipline, pag-build, pag-equip pagod sa mga bata, pero Ginoo para sa hayag o klaro na kaugmaon. Kini kong pag-ampo, pagpasalamat in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Good morning and thank you. Thank you for that inspiring message given to us by our speaker this morning. And may everyone